kapag pag may nangyari kay Tatay Digong habang hawak siya ng ICC. At siyempre, meron na silang karanasan doon kay Milosevic na nakita nila kung paano hagupit ng bayan kapag ang isang leader na minamahal ay yun nga po, namatay habang nakakulong. Bagamat wala po talagang comparison kay Milosevic at kay Duterte. Siguro ito, hindi ko alam hindi ko verified. Ito, opinion ko lang. Ito siguro ay dahil sa kanyang edad na. Mahigit 80 na yata si Pangulong Duterte kung ako'y hindi nagkakamali. Ako'y tama. Oh, yeah. At syempre, may mga karamdaman din. Alam naman natin na si Pangulong Duterte ay may karamdaman at siya ay may mga maintenance na at may iniinom siyang painkiller yata para sa may nerve damage yata siya. Anyway, sa isang filing ng kanyang abogado na si Nicholas Kaufman, sabi niya ay hinihiling daw nila ang pagpapalaya pansamantala kay Pangulong Duterte. Hindi naman to flight risk, hindi naman to tatakas, hindi nga tumakas, di ba? Bumalik nga sa Pilipinas kaya na-aresto, di ba? Kung tatakas ito noon, edi tumakas na noon pa. Oo. May edad na at may mga kondisyones para siya ay nakalaya. Oo. Hindi sa Netherlands, sa ibang bansa, pero hindi sa Pilipinas. Alright, Reaction TVPH nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng mga pag-uusapan natin ngayong mga ka-reaction. Mantagin po ninyo mga ka-reaction. Kinakabahan na po ang ICC. Kabadong-kabado na po ang ICC sa kondisyon po ni Pangulong Duterte. Hindi po natin alam, baka alam po ninyo may sakit sa Pangulong Duterte at natatakot di umano ang ICC na baka maulit yung nangyari kay Milosevic ba yun? Yung dating presidente ng Yugoslavia na kung saan namatay po siya sa loob ng detention ng ICC. At di umano mga ka-reaksyon kung saan ngayon nakakulong ang Pangulong Duterte, kung saan yung kanyang kwarto ay doon din ang kwarto kung saan namatay si Milosevic ba yun? Ito, ikukwento po dito ni Attorney Harry Roque. Siyempre, siya yung nasa dahig. Siya yung mas may alam. Pakinggan po natin, medyo kinakabahan po ang marami sa kondisyon po ng Pangulong Duterte. Hindi po natin tinatakot ang ating mga ka-reaction o ang ating mga kababayan. Pero base po sa mga balita at mga katulad nga ni Madam Anilet na naghahabilin na daw ang Pangulong Duterte, umiiyak siya. Ganyan din si Madam Marlica, sinabi niya na ganyan. Medyo ako rin kinakabahan na sana naman makauwi ng Pilipinas ang Pangulong Duterte na nabuhay pa siya. Kasi 80 years old na po yan at may mga sakit pa at malayo pa sa kanyang mahal sa buhay. Kung hindi ka talaga matatag, mapapabilis ka talaga dyan. Kaya lang, ang kagandaan lang po dito mga ka-reaction ay napakatatag po ng ating Pangulong Duterte. Pakinggan po natin ang pinakasariwa. Ngayon lang po itong live na to at pakinggan po natin. Kasi ang prioridad ng pamilya naman, unang-una yung hindi talaga siya nalilimitahan ng movement. Bagamat kung mapapansin yung hinain na motion ng mga abogado ni Tatay Digong, meron din undertaking doon na hindi siya makikihalubilo kung di sa pamilya lamang, na nangyayari ngayon, kasi bawal siya bisitahin kung hindi siya pamilya, So, nandun pa rin yung kondisyon na close family lang magkakaroon ng contact kay Tatay Digong, bagamat I'm sure he will appreciate na hindi siya nasa kulungan, bagamat yung kulungan po niya ngayon, modern, wala ng rehas. So, yung ating kasabihan na humahalik sa rehas, wala pong ganun kay Tatay Digong dahil walang rehas ang kanilang mga kwarto, bagamat limitado talaga ang kanilang movement. So, ang aking fearless forecast, pwede pong mag-grant yan dahil sa kanyang edad, dahil sa kanyang mga prevailing na mga sakit, at dahil sa Tatay Digong, kapag pag may nangyari kay Tatay Digong habang hawak siya ng ICC. At siyempre, meron na silang karanasan doon kay Milosevic na nakita nila kung paano hagupit ng bayan kapag ang isang leader na minamahal ay namatay habang nakakulong. Bagamat wala po talagang comparison kay Milosevic at kay Duterte dahil kay Milosevic po talaga hundreds of thousands ang namatay doon sa Serbia, doon sa gulo ng former Yugoslavia. Yan nga po na pagtataka ko dahil bumuo ng Special War Crimes Tribunal sa dating Yugoslavia kasi hundreds of thousands kung hindi millions ang namatay dyan.
yung concentration camp po, no, nauso muli sa Yugoslavia, no, nung nagwatak-watak itong dating Yugoslavia at lumaban ng Serbia para panatiling isang bansa pa rin yan, no. So sa akin po, sa aking karanasan bilang isang profesor ng international law at saka sa aking practice, talaga naman pong importante ang International Tribunal kapag pinag-uusapan na yung mga pinakakarumalduman na krimen gaya na nangyari doon sa World War II, yung milyones na namatay ng mga Nazi, yung mga pinatay dyan sa Yugoslavia na hundreds of thousands if not millions, no? At saka yung mga hundreds of thousands din na pinatay sa Rwanda. Wala naman pong ganyan sa Pilipinas. Doon sa sinasabi nila doon sa request for arrest warrant, 40 plus lang ang biktima. Samantalang kami nga yung prosecution team sa Maguindanao Massacre, nalitis namin, napakulong namin ang mga akusado. Ngayon, nakakulong na sila, bagamat inaantay pa rin ang apela nila sa CA, 58 yon. Kaya nga po sinasabi natin, sapat-sapat naman ang kakayahan, napatunayan na ng kakayahan ng lokal na hukuman sa Pilipinas na kaya nila maglitis ng mga akusado na 44 o 40-something lamang. No? Nakalimutan ko yung exact numero. But in any case, so yan po ang ating inaasahan, pero ganun pa man, hindi ko po alam kung anong magiging apekto nitong paghain ng motion neto, no? Doon sa naaproba ng proposal na magkaroon ng domestic legal remedy na na-explain ko na rin. No? Tanging si Tatay Digong at si BP Sara po ang makapag-decision dyan. No? Pero sa akin, gaya na aking sinabi naman, yung domestic legal remedy, well, at the very least, it will influence the ICC para i-release si Tatay Digong. Dahil ayaw nila na magkaroon ng encuentro between Dutch courts and ICC. Kumbaga, bisita sa teritoryo ng Holland. Ayaw nila siyempre magkaroon ng salungat na desisyon, yung korte ng kanilang host state at saka yung sa sarili nilang hukuman. Awkward naman yun na ipapatupad ng host state yung desisyon. Siyempre, ng host country, no, at hindi ng. So mga kareaksyon, ibig sabihin, kung saan daw po nakapit ngayon ang Pangulong Duterte, doon nakapit si Milosevic ba yun? Hindi ko ma-pronounce ang pangalan eh. Kasi ang importante dito mga kareaksyon, madaliin na nila ang pagpapawi sa Pangulong Duterte. Huwag na sila magpa-petiks-petiks, huwag na sila magpa-banjing-banjing. Dahil 80 years old yan, marami pa siyang mga sakit. Pero kung gusto talaga nila magkagulo ang Pilipinas, hayaan nilang mamatay ang Pangulong Duterte dyan sa may dahig. Huwag naman sana, no? Ako, umaasa ako, makakawit, magkikita kami. Kaya lang, kung alam nyo naman, hindi natin hawak ang mangyayari bukas, nawa ang ating Pangulong Duterte ay magkaroon ng kalakasan, magpakatatag ka, Tatay Digong. Bumalik ka dito, durugin mo sila. Anong dudurugin? Mga dilis. Ito po, yan lang po ang ating nasa at umaasa tayo na nawa talagang magkaroon po ng katiwasayan ang kalagayan po ng ating bansa at ang kalagayan ng ating Pangulong Duterte doon sa dahig, no? Ito po, pakinggan po na po natin siya, no? Si Idol Topacio, Yes Yes Show. Parang Balder, kalbo mas kalbo. Oh. Yes. Halimbawa naalala ko tuloy si Harry Roque, saka si Vince Aguirre. Lagot ka. Ay, pinapatay niya si Balder. Yan. Kaya mga senyales, sa sarili. diba? Feedback ng mga di umano'y biktima. Yan. At sana, maging makatao itong mga kumakatawan sa biktima. Diba? Yung mga nagsasabing mga victims council. Nung sinasabing council daw sila, hindi naman pala sila council. Ala. Sana maging makatao sila na hindi naman makakatakot yung tao. Tuloy-tuloy naman ang paglilitis. Huwag kayong mga sadista na gusto nyo nakakulong pa yung matanda. Magpakatao kayo, kahit hindi kayo mukhang tao. Ito po sinasabihan na po nito ni Atty. Topacio na magpakatao kayo, nakakulong na nga yung matanda eh. Di ba? Ulitin po natin Floor. Makikita mo. Yan. Okay. Napapunta rin sa alamat ng Kristiyano, di ba si Judas? Judas Iscariote Opo. Kasi dalawang Judas eh. Barabas. Hindi, merong Ay, Judas Tadeo. Di iba ba? yun. May San Judas Tadeo, Saint Judas Tadeus. Okay. Oo.
Alam ko yan kasi Catholic school ako, although hindi ako Katoliko. Opo. Si St. Judas Tadeus, kaya natatandaan ko, ang tatay ko, may dinipensa siyang nagmurahan. Sinabi doon, yung nagdemanda, kaya nagdemanda siya, sinabihan, Judas ka, Judas! Sabi ng tatay ko, hindi naman sinabing Iscariote. Kasi may Judas Tadeus i-google mo. Si Judas okay. Tadeus. Yan. Sige po, sige po. Eto namang Friday, nagsimula dahil Friday daw pinako sa krus ang Panginoong Hesukristo. Ayun. Kaya Friday na malas, di ba? Pinatay ang Panginoong Hesukristo. Hesukristo. 13 malas din dahil kay Judas at saka sa ibang alamat. Pag Friday the 13th, doble malas. Daw ha. Oo, pero ako naniniwala Wag ako ang naman. ang malas ay nasa sa iyo. Correct. Tama ka Wala dyan. sa petsa, Wala sa- di ba? oh, yes. Wala sa mga Wala sa tao. Oo, mga senyales, Sa sarili. di ba? Oo. Yung mga naghahanap ng sign na malas o swerte, hindi po totoo yun. Ako hindi Tama. naniniwala. Correct. Oo. Ako Ang din- kapalaran natin ay nasa Panginoon at nasa sarili natin. Yes. Kaya yung mga naghahanap ng mga Hindi, yung minamalas na. Yung tuwadcom, yung kongreso, minamalas. Minamalas din yung yung mga nag-aay ng mga Yung mga prosecutor, minamalas na dyan sa kongreso. Yung mga makabayad block, yung mga kampon ng kasamaan. Mga kampon ng mga CPP, NPA, NDF, Terrorist Party of the Philippines. Sila yung minamalas ngayon. sign. Meron lang ako kaibigan, talagang minala siya, naghanap siya ng sign. Nabagsakan siya ng signboard Malas talaga. Yun ang tama. Ang galing Anyway, may ibabalita ako Ito mukhang konfirmado naman ito. Sige po. More or less, kasi ito'y nakuha ko sa isang grupo na kami po ay mga supporter. Hindi ako nahihiyang sabihin. May group chat po kami ng mga supporters ni Pangulong Duterte. Okay. Ako naman hindi ako ipokrito Sinasabi ko kung sino talagang kinakampi ako, hindi katulad ng iba dyan. Laging sinasabi, konstitusyon, ang bayan, alam naman bias kayo At dito kami, may bias talaga kami kasi commentator po kami. Kaya huwag niyo sasabing fake news, opinion po namin yon. Yun. Kung iba ang opinion, Diba kaya bilib na bilib po ako dito kay Atty. Topacio. Sana mamit ko po siya at may ma-high five ko man lang. Idol ko po itong si Atty. Topacio Napakalupit po nito mga kareaksyon. Talaga sinasabi niya, supporter po siya ng Pangulong Duterte. Ganyan dapat, hindi mga nyo, bahala kayo sa buhay nyo. Matalisod Inyo yun. sana kayo. At mamatay yung kuko nyo sa paa. Grabe naman. Baka malakas kayo. Yari tayo dyan. Yung kuko yung kuko lang. Kuko lang? Matalisod sana kayo at mamatay. Ang kuko nyo sa paa. Baka si Coco Pimentel yun. Mamatay sana ang si Coco Pimentel. Hindi naman si Coco Pimentel yun. Yung kuko daw sa paa, yung kuko sa paa. Ayaw. Hindi kayo, ayaw po namin. We do not wish anyone dead. Yes. Yung kuko lang. Apo. Sapat na parusa na sa inyo. Grabe, patay na ko. Ay, natalisod di ba? Pag natalisod ka, tumama yung paa mo sa Oo. kung anong bagay. Paktay na masakit kuko. yun pagka tumama sa kuko, namamatay yung kuko Opo. doon Yan. Anyway, Yun naman. may posibilidad pala mga kasama na si Pangulong Duterte na sa kasalukuyan ay nakapiit sa Hague. Ha? Parang ako, pag nagagalit yung misis ko sa akin, ako ay natutulog sa Hague. Sa sahig. Sa Hague. Kala mo Sabi ko na nga sa sahig. Sige. Ay mapalaya. Ayun. Ngunit hindi siya ibabalik sa Pilipinas. Ilalagay siya sa isang third party country na ito ay signatory din sa Rome Statute. Yan. Siguro ito, hindi ko alam hindi ko verified. Ito, opinion ko lang. Ito siguro ay dahil sa kanyang edad na. Mahigit 80 na yata si Pangulong Duterte kung ako hindi nagkakamali. Ako'y yan. tama. Oh, yeah. At syempre, may mga karamdaman din. Alam naman natin na si Pangulong Duterte ay may karamdaman at siya ay may mga maintenance na Opo. at may iniinom siyang painkiller yata para sa may nerve damage Nerve yata damage. siya. Anyway, sa isang filing ng kanyang abogado na si Nicholas Kaufman, sabi niya ay hinihiling daw nila ang pagpapalaya pansamantala kay Pangulong Duterte. Hindi naman to
flight risk, hindi naman to tatakas, hindi nga tumakas, di ba? Bumalik nga sa Pilipinas, kaya na-aresto, di ba? Opo. Kung tatakas ito noon, edi tumakas Noon pa. noon pa, oo. May edad na, at may mga kondisyones para siya ay nakalaya. Oo. Hindi sa Netherlands, sa ibang bansa, pero hindi sa Pilipinas. Oh, Yan. saan yun? At ang ayon din dito sa filing na ito, hindi naman daw tumututol ang prosekusyon sa pagpapalaya kay Pangulong Duterte. Hinihingi lang ang feedback ng mga di umano'y biktima. Yan. At sana maging makatao itong mga kumakatawan sa biktima. 'Di ba? Yung mga nagsasabing mga victims council, nung sinasabing council daw sila, hindi naman pala sila council. Ala. Oo. Sana maging makatao sila. Si Conti yung Conti. Sinasabi niya council, hindi naman pala siya council. Na hindi naman makakatakot yung tao, tuloy-tuloy naman ang paglilitis. Huwag kayong mga sadista na gusto nyo nakakulong pa yung matanda. Magpakatao kayo, kahit hindi kayo mukhang tao, sana may maging makatao kayo. Oo. Okay? Okay. Sana okay. Sino yung mga hindi mukhang tao dyan? Mga mukhang adik. Ala, Friday the 13th kayo Hindi na. malaman kung anong klaseng creature ang mga pagmumukha nitong mga to eh. Oo. Hindi, nakakalimot lang siguro. Okay. Friday the 13th pa naman. Tama-tama sa inyo. Oo, yes. Okay. Bago, then dumako naman tayo rito. Well, at least tapos na yung nasabi Opo. natin yung medyo good news sa panig ng mga sumusuporta kay Pangulong Duterte. Na I'm sure tututulan nitong mga nagsasabing makatao na hindi mukhang tao. Ayan, o. Naalala ko yung sinabi Ano? ni Claudine Barreto doon kay Rico Yan nung nag-aaway sila. Opo. Sabi niya, mukha kang chewing gum na 2 linggo nang ginuya. Wow. Ibig sabihin, binabalik-balikan. Grabe, ha? Oo, mukha kang chewing gum na 2. Grabing pagmamahal yan. Gutay-gutay na itsura. Pero at Mukha least kang nandiyan pa chewing gum rin. na 2 Oo, linggo di nang ba? ginuya. Oo. Anong itsura ng chewing gum na 2? Oo. Yung ang sandali mo lang nguyain eh, ha? Opo. O kaya mukhang chewing gum na natapakan. Ano? Niluwa sa kalye, natapakan. Oo, wag naman. Nasa kalye na, hindi makakain yun. Hindi, nakatapakan nga eh. Kaya nga Yun ang po. itsura. Grabe, Anyway. ah. Oo, kaya nagtataka ako dito sa iba, katulad ng binalita kanina nung naghihintay tayo, di ba? Opo. Yung si John Arcilla, galit na galit daw doon sa pagbabalik sa House noong impeachment. Alam nyo, anong pakialam natin sa galit ni John Arcilla? At may kinukut pa siya na kung ano-ano, nakaka-PI daw. Ang nakaka-PI, Mr. Arcilla, nagmamarunong ka, di ka naman abogado, di mo naman alam ang powers ng impeachment court. Putangin na mo, Arcilia, ganun ba yun? Tanong lang. Oy, Arcilia, putangin na ka. Huwag naman ganon. Atty. Topacio. Nakaka-PI talaga, walang alam si Arcilia. Nagbubunga nga. Basahin mo muna ang saligang batas. Yun lang. Ang nakaka-PI, yung mga nagmamarunong, di naman abogado eh. Yun nga mga dating justice ng Korte Suprema, si Carpio. Yung ibang gumawa ng konstitusyon, sinasabi, within the powers ng impeachment court, ang ginawa ng Senado na ibalik sa House. Eto lang kasing mga miyembro ng House, katulad ni Joel Chuhay, napakaingay. Alam mo, ang napapansin ko rito, kasi nga, kung sino-sino na lang minsan ang miyembro ng House, mga kontratista, mga funny looking, na wala namang alam sa batas, nawawala na yung interparliamentary courtesy. There is such a thing. There is also such a thing as unparliamentary language. Yung salita po, kasi ano bang tawag sa both houses of Congress, meaning the House of Representatives and the House of the Senate? August Chamber. Ano yung August Chamber? Hindi yung Agosto Opo. na buwan, ano? Oo. Hindi na yung Augusto Lambert dun sa Cavite City. Ano po yun? Ang ibig sabihin ng August, dignified, decent. Kaya, may mga salita na bawal ilagay sa records ng either ng Senado o ng Kamara. Mga masasamang salita.
Okay. Ini-expansion from the records. Okay. Kasi dapat dignified, Okay. disente, marangal ang pananalita kahit nagdidebate sila. Hindi pwedeng Isama lahat. hindi pwedeng sabihin yung mga ginagawa ni na Dan Fernandez, ni na Abante, ni na Paduano, yung mga sinungaling ka. Merong nagmumura katulad ni Jinggoy. Hindi po dapat yun. Hindi ko lang alam kung bakit walang nagmo-motion to expunge from the records yung ganun lengguwahe for being unparliamentary. May term na ganun. Kasi nga, kung sino-sino na lang minsan ang Nagsasalita. inilalagay sa, lalo na sa kamara. Di ba? Ang nagsabi nga puro mga kontratista. Puro iniisip lamang yung sarili nilang pakinabang, kapakanan nila, kontrata nila, kita nila. Walang alam sa parliamentarism. Walang alam sa Robert's Rules of Order. Wala. Yung mga kasinungaling ka, yung mga mura, tinatanggal po yan at binabalaan yung miyembro na yon. Huwag kang gagamit ng unparliamentary language. Ngayon wala na. Meron ding parliamentary courtesy, interparliamentary courtesy. Kortesiya, paggalang ng Senado sa Kamara and vice versa. Opo. Dati po, kahit anong gawin ng Senado, hindi nag-agree ang House and vice versa. Sinasabi nila sa maayos na paraan. Parang, I'm sorry, not for the record. Yun. For the record, maayos yung pananalita. We do Okay. not agree with you. Ngayon, kung ano-anong sinasabi. Di ba? Opo. Kung ano-anong sinasabi. Hindi nila alam Kaya sinasabi nga ni Senate President Escudero, galangin nyo yung desisyon sapagkat yan ay nasa poder ng impeachment court. Natatawa nga ako Di ba? Fourth wit, si Risa. Gusto nyo i-constitute ang impeachment court. Hindi kayo makahintay ng 11. Di ba? Ng June 11. Gusto nyo June 9. 2 araw na lang naman. Kinonstitute. Pinagsumpa kayo. Pag kinonstitute na ang impeachment court, kasi di ba sinasabi, hindi pa constituted ang impeachment court, hindi pwedeng mag-motion to dismiss. Kasi wala pang korte. The court cannot act yet. Ayun. It has not yet been constituted. Kinonstitute. O di nagkaroon ng impeachment court. When you constitute the impeachment court under the Constitution at nagsumpa na, nanumpa na yung mga senator judges, functioning na yung court. Ang unang-unang role ng kahit na anong korte, MTC, RTC, CA, SC, Court of Tax Appeals, Sandigan Bayan, tignan, eto bang kasong inihain sa amin ay may jurisdiction kami, meaning Yun. the power to hear and decide a case. Okay. Halimbawa, ejectment case. Ang original jurisdiction yan ay sa Metropolitan Trial Court. Pag nag-file ka ng ejectment sa Regional Trial Court, ibabasura yan. Kasi walang jurisdiction. The RTC, the jurisdiction of the respective courts are vested by law. Ayun. Hindi exempt dyan ang impeachment court. Anong jurisdiction ng impeachment court? Articles of impeachment ng presidente, vice-presidente, mga mahistrado ng Korte Suprema, Opo. chairman and commissioners ng COMELEC ng COA. Okay, yan. Yan ang among the public officials subject to impeachment. Isa lang ang jurisdiction ng impeachment court. Impeachment. Kaya nga impeachment court. Opo. Okay. Halimbawa, ikaw ay nagsampa ng tax case sa Court of Appeals. Ibabasura yan. Sasabihin sa iyo, doon ka sa Court of Tax Appeals. Ayun. Ngayon, kahit may jurisdiction ng korte, halimbawa, ejectment case, final mo sa MTC, ejectment yung pagpapaalis sa bahay. Opo, opo. Inupahan, etc. O may squatter. Titignan ng court kasi ang complaint ay may requirements under the rules of court. Yan ba ay may verification? Opo. Ibig sabihin, sinusumpaan mo ba na lahat ng nasasaad dito ay Ay, totoo. na naaayon sa ating rules of court? Opo. Nanumpa ka ba? Meron bang anti-forum shopping certificate? May mga ganun May pirma ba ng abogado? Yan. Pag wala yan, ire-reject din yan ng korte. Ganun Ibabalik pala. sa'yo, uy, kulang.
i-dismiss yan. Pwede mong i-file ulit. I-refile. Ayusin mo yung kulang. Napakasimple ng Ayun. analogy eh. O, ganon din ang impeachment court. May final articles of impeachment. Opo. Tinignan nila, uy, kulang. Nagba-violate yata to ng 1-year rule. Yung 1-year rule ng impeachment. No impeachment can be filed more Within a than year. once a year. Opo. Kung ito ay lumalabag doon sa 1-year rule, hindi pwedeng dinggin ng impeachment court. Ayun. Wala siyang jurisdiction kasi prohibited yung impeachment na yon. Ayun. Kaya ibinalik nila para i-certify na ito ay hindi nagba-violate. Certified under oath para kung mali yung sertifikasyon ng House, yung nag-certify na ito ay hindi lumalabag sa 1-year ban ay mananagot. Okay. Safeguard yan eh. Safeguard yan para hindi ko kasi pwedeng basta tanggapin. Yan ang hindi naiintindihan ni Jan Arcilla. At ang ibang mga taong galit na galit. Kaya pala. Hindi basta-basta mo i-impeach at lilitisin ang presidente, even the president, ang Opo. vice-presidente, Opo. ang mga justices ng Supreme Court. Unang-una ang presidente at vice-presidente, halal yan ng buong bayan. Yes. Bakit mo basta-basta tatanggalin? May mga safeguards yan. Pwede mong tanggalin pero sundin mo yung mga safeguards. Procedures. Oo. Number 2, since papasok na in a few days, ilan na lang? 13 ngayon, 17 days ba? Tama ba ako? 17, 18 days. Yes. O, tapos na ang termino 30 nitong na. mga nakaupo na mga nasa house, lalo na yung ibang prosecutors, baka meron ng expired doon. Apo. Yung iba naman prosecutors, katulad ni dating Senador De Lima, ay hindi pa nakakaupo. O, di ba? Okay, pagpasok ng 20th Congress, kasi nakalagay sa ating saligang batas, pagtawid ng next Congress from 19th to 20th, all proceedings are terminated. All! Including yung impeachment. O kahit na file na. Ay, di good. Alamin sa bagong Kongreso, sa bagong Kamara, eto ba ay gusto nyong ituloy? Hindi mo pwedeng itanong yan ngayon. Okay. Matatanong mo lang yan pag umupo na yung bagong... Yung susunod. Kasi naiba na yung tao. Constitution. Hindi yung Constitution ng Pilipinas. Constitution. Yung bumubuo sa Bumubuo. Kamara. Ayun. Tinitignan lamang ng Senado na hindi sila mukhang kengkoy na nililitis nila, palpak pala. Hindi pala sumunod sa 1-year ban. Maghihiring sila, yung next Congress pala, ayaw na. Ayun. Gusto lang nilang masiguro, maganda po yun. Advantage sa kanila yun, di ba? Oo, para walang question. Tsaka kesa magsayang Otherwise, ng oras. kung i-questionin yan, di baliwala. Nakakahiya. Sinunod lang, nagulat nga po ako na, alam nyo, 18 ang na-realize na tama itong i-remand. Kaya nga. Tama po yung pag-remand, mga Remand. kasama. Huwag kayong mema nang hindi nyo naintindihan. So, Sa bagay, okay lang naman. Okay lang naman magmema ka kasi lahat naman malayang magmukhang Salita. gago Oh. sa ilalim ng isang republikang demokratiko. So, ibig sabihin, 5 lang ang hindi nakakaalam? Yun ba Ewan yun? ko, hindi ko alam. Ibig Parang sabihin, lilima. yung may mga nagkokomento na mali, ano daw, mag-e-EDSA daw. Di mag-EDSA kayo, sige nga, hindi nga kayo makabuo ng 200 doon sa EDSA Shrine. Mas marami pang pulis kesa sa inyo, Di mag-EDSA kayo, sige, go ahead. Ano bang problema sa amin? Kung kaya nyo ba, gawin nyo. So, ibig sabihin, nangyari ngayon, Mag-EDSA fair kayo. and just lang. Asa ka, Kenkoy, i-EDSA mo? Anong i-EDSA mo? Tatanggalin mo yung Senado? Ang EDSA, tinatanggal yung executive. Anong i-EDSA nyo? Di mag-EDSA kayo, sige, go ahead. Kahit mag-EDSA kayo, hindi pa rin mababago yung konstitusyon, hindi pa rin mag-iiba yung powers ng impeachment court. Pero kung gusto nyo, trip nyo, sige, Go. harangin nyo. Ngayon nyo harangin Friday the 13th para masagasaan kayo. Okay, at sa notang yan mga kasama ay magbabalik ang Yes, Yo, Topacio! O tayo mga comment sa impormasyon. Yes, Yo, Topacio, di ba? Yan ang sinasabi natin mga kareaksyon. 18, yung umuo na i-remand, na ibalik doon sa ano, ang ganda. Libre lang daw maging gago. Sige, putak na kayo ng putak, libre din naman maging gago.
Anyway mga ka-reaction, maraming salamat muli sa pagsama niyo sa ating napagandang reaction video. Huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe, like at i-share ang ating video. Re-remind ko lang po kayo, yung mga mainstream media mga ka-reaction, milyon-milyon na subscriber nila. Pero tayo, 500,000 pa lang. Ko, ano pa nang hinihintay nyo? Mag-subscribe na kayo para lumaki na tayo. God bless you all. Shukran. Duterte. 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 Duterte.